Hindi kasi alam mo matindi Kaya nga ito natatawa nga ako sa isang interview ni Escudero Panoorin niyo itong interview na to. Nakakatawa ho talaga ito kasi parang galit na galit talaga sila kay Marcoleta, no? Ang ABS-CBN. Kasi parang kini-question nila bakit naging Blue Ribbon na chairman itong si Marcoleta. Oh, napanood yun na ito? Nako, reaction na natin to. Parang nagagalit talaga sa bagay. Si Marcoleta ba naman ang dumurog at nagsiwalat ng mga illegal di umanong ginawa ng ABS-CBN against their employees na kinatanggal ng kanilang franchise. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, and so on. No, Win Gatchalian for Finance. That's correct. Yes. No, and you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So yes, these have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees. These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist, and it's a question of their respective advocacies and core competence. So sa kaso, sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we tried to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you, before you move, yes, newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think his story. Tingnan mo ang daming sinasabi ni Escudero na mga binigyan ng chairmanship. Ang tinanong lang ni Karen Davila si Marcoleta. Ma'am, bitter? Bitter po ba kayo? I mean, tatanggapin na lang natin yung iba sa kanilang chairmanship at si Marcoleta tatanungin natin ng ganito? A newcomers ever been given the Senate Blue Ribbon Committee, no? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Yun ang magandang sinabi niya dito Hindi porket bago, hindi na magaling. At hindi porket luma, magaling. Ganun Di ba? Bakit? Ang daming luma dyan Wala namang ginawa kundi natulog lang. Hindi mo nga makita Hindi, alam mo may mga isabihin mo doon sa ibang tao, oy, alam mo ba, senador to si ano? Senador po talaga yan? Parang di namin nakikita yan Walang ginagawa yan O, di ba? Ganun ang wala, kilala nyo kung sino yun Yung walang ginagawa So ano ibig ko lang sabihin? Tama yung sinasabi ni GC Escudero. Hindi porket bago, hindi magaling. Diba? At saka una, hindi nga siya bago daw. Dahil una, matagal ng ilang beses, ilang termer na siya pagdating po sa sa Kamara, which is the same function. Mas madami lang sila. Di ba? Same pagdating po sa At makikita mo naman ang tikas ni Marcoleta bilang taga-usig pag merong mga mali
Kasi nga, litigator nga ho siya eh. Alam niyo ho yun? Alam mo, maraming klase ng abogado. Meron yung abogadong pang notaryo, hindi ko naman sinasabing bobo sila ha. Meron din abogadong for corporate lawyer, yung mga ganon. Pero may iba ang litigator. Pag litigator, ito talaga yung bihasa. Pagdating sa humaharap sa usgado, yan ang ano talaga pagdating sa mga kaso-kaso. So si Marcoleta, hindi po yan ordinaryo na matinding litigator yan. So, ibig sabihin po, kung sa tikas at galing, bantakin mo, nabulgar yung ABS-CBN nun. Di ba? Gago! Ilang taon nilang tinago at naitago yung mga kalokohan na ginawa ng ABS-CBN noon, di umano, allegedly. Ngayon, dahil sa expose, maraming expose na ginawa si inisa-isa yan eh. Maalala nyo siya yung nag-isa-isa niyan. Here are your parang violation. Isa-isa sinabi niya. Nagpakita siya ng ebidensya. Talagang nilahat niya. Hanggang ayun, nakakumbinsi na talagang dapat hindi ito bigyan ng prangkisa. Yan ang nangyari. Doon pa lang kita mo na yung tikas niya bilang isang abogado. Kaya he deserved this. Etong Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam bakit talagang napaka-bitter ata di umano niyan. Wala namang ganun, di umano. Bitter lang. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair to say the least na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom... Ayan na po, ibang issue na yan. Alam nyo mga kababayan, sa dami-dami ng pinupuna talaga dito, pansinin ninyo, yung pagdating sa committee head, si Marcoleta ang pinupuna nila kasi alam nilang na nanganganib yung kanilang mga kalokohan. Ito, marami nang kinakabahan dahil nga naman si Marcoleta, since Blue Ribbon, siya yung tumitingin ng mga iskandalo ng mga ulul dyan ng mga public official. Marami nang alam naman natin, hindi naman na pwedeng itago ito na ang bayan natin puno ng corrupt na opisyal, puno ng tiwaling opisyal, puno ng mga walangyang opisyal. Alam natin yan. Hindi na natin pwedeng itago yan. Di ba? Si Marcos na nga eh. Sinisi niya na yung ibang lahat, ibang tao eh. Di ba? Sa sobrang tindi, pati ibang tao, sinisi niya na kahit directly under him ang DPWH. Di ba? Directly yun eh. You have the control, everything. Utos mo na sa sekretary mo. Kaya nga anong tao sa sekretary? Di ba? They only perform. Parang yan. Kung ano ang sabihin ng presidente. Yun ang, kaya nga sekretary. Alam niyo ba kung bakit sekretary ang tawag? Ano ba yung sekretary? Aside sa nagmamasama-say at saka gumagawa ng kape. Ang wala, nagmamasay bang sekretary? Hindi, yung mga alam mo na, gano'n nga. Ano sekretary, di ba? Pag may inutos ka, sabihin mo ito gawin. Yung sekretary mo, siya mag-aayos niya. Tapos, ipapatupad niya sa lahat ng mga nasasakupan mo sa kumpanya na yung inutos mo. Sekretary, gano'n. Gano'n din, kaya presidente, may sekretary. Ikaw pa rin ang head niyan. Ikaw pa rin ang pinuno niyan. Yung sekretary mo, ang gagawa ng plano mo. Yung kagustuhan mo.
Yung sinising ni Bongbong Marcos, etong flood control project, kaya nagbaba. Sino bang, di ba, under mo ang DPWH? Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.